Guzman presents Let's Talk on the Air. Juby Guzman presents Let's Talk on the Air. Mga abyan, Dr. Rolando Dorado Durana ini Master Mariner, Maritime Training Manager and Founding Chairman ng Amsar MPC. Halin sang akong pag-inom sining James 5-in-1 Coffee with Agaricus and Ginseng Extract. Nadula kita ng tanan ng akon mga nabatyagan nga sakit sa lawas ko mo. Nagpaskugid ang akon resistensya kag nag-ayo pa ang memorya ko. Sa bilog ko nga adlaw nga pagtudlo, wala gid ako bisan jutay lang nga nabatyagan nga kapoy sa lawas balahaw. Gani sa akon mga Kasimano at Kasimaryong Marino. Tilaw bala ko mo sining James 5-in-1 Coffee with Agaricus and Ginseng Extract. Nagapanamilot ka sa namit, bro. Dream and Stability Reference Book. Dream and Stability, written through actual long years experience by our Master Mariner, Captain Rolando Dorado Durana. It's available at all national bookstore and central books nationwide. Dream and Stability, good for maritime training schools nationwide. Don't forget, Dream and Stability para sa mga marinong epektibo. Laging makinig tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga sa programang Juby Guzman presents Let's Talk on the Air. Yes! Magandang araw po sa inyo lahat mga kaibigan. Nako, ang aga-aga, ulyanin na. Maraming salamat sa ating mga kapanalig. Nako, welcome back dito sa ating programa sa Juby Guzman Presents Let's Talk on the Air. Alas 11 na naman po. Siyempre, samahan niyo po kami sa loob na isang oras, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ayan na si Doc Joel Maulit. Ayan. Okay, naku sir, sabi ko agahan mo eh. Anyway, sabi nga, show must go on. Ayan, Kapitan, adjust na lang kayo dito sa aking tabi para adjust na lang, Doc. Okay, siyempre sa pag-umpisa natin programa, naku, nagpapasalamat tayo, talagang well-blessed tayo dahil nandito ang ating mahal na papa, si Pope Francis. Talagang kahit na bumabagyo sa Tacloban, nandyan pa rin siya at hindi iniiwan yung ating bansa. Anyway, sa pagbubukas ng ating programa, pabatiin mo natin ating chairman of the board, si Captain Rolando Durana. Magandang araw sa iyo, Kapitan. Yes, magandang araw partner at magandang araw sa lahat na nakikinig dito sa ating palatuntunan at ito, narito tayo muli upang makatulong sa inyong mga pangangailangan, lalong-lalo na po sa ating mga nakaambang mga karamdaman sa kasalukuyan. Yon. Hindi natin hinihintay sir yung karamdaman ha. Pinapalayo natin. At syempre, pabatiin mo na si Edsel. Magandang araw po, Edsel. Hello po, magandang araw naman po sa inyong lahat mga kaibigan. Ito po si Edsel Suarez at kinagagala ko po na maging guest ako ngayong araw na ito ni Miss Juby Guzman. Gusto ko lang pong ipaalam sa madla na meron po akong daladalang produkto para ipakilala sa buong mundo. Okay. Ito mamaya natin bigay ha? Okay po. Yan yung kanyang top 31. Mamaya excited to eh. At syempre ngayon naman, bigyan natin si Dr. Maulit. Talagang paulit-ulit natin inimbitahan. Mukhang ngayon lang siya dumating. Hi Doc, magandang araw po. Yeah, hi Ms. Juby. My name is Dr. Joel Maulit. I'm an inspirational, motivational speaker. Yes. Ako po ay nagagalak nandito po sa 1242 DWBL for the Juby Guzman Presents. Yan. Good morning. Ganda ng boses. Doc, akala ko kakanta ka rin eh. Ganun. Okay. Ayan, alam niyo, celebrity si Doctor kasi kakailanganin natin si Doc sa ating mga events, no, na gagawin. At nakakatuwa, Captain Durana, kasi si Kapitan naman seafarer. Okay. Grupo siya ng company, sure, shipping company. Good morning po. At alam mo naman, yan ang mga seaman natin, maraming problema yan pagdating sa abroad, di ba sir? Yes, sir. Nakakailanganin nating i-motivate para lalo silang, alam mo, meron akong iko-consulta rin sa'yo mamaya. Ayan, alam ko na si Doc Joel, alam niya lahat. Kaya salamat na lang, Doc Joel. Alam ko, isang taon na tayo nag-uusap hanggang ngayon. Ngayon ka lang yata dumating. At salamat po, at least alam mo na yung ating studio. Yes, ma'am.
Okay, at syempre, Kapitan Durana, magandang balita muna mula sa ating grupo sa Pinoy Pride Hotline Balita. At of course, tayo po ay nasa Valenzuela yung ating opisina na kung saan ay salamat po pala sa aming sa assistance ng aming partner na si Mrs. Herminihilda Durana na talagang nagsusumikap no, na talagang laging updated ang ating dyaryo. Hindi nga lang tayo masyado naglalabas pa dahil alam nyo naman, masyado tayong busy sa public service. Captain, sige. Yes, partner. Ayan, ay abangan po natin at tayo maglalabas ng dyaryo. It's either na pag ito'y kompleto na, ay ready na tayo. Well, partner, ang ating samahan sa kasalukuyan ay talaga namang marami tayong natutulungan, marami tayong nabibigyan ng mga advices, no? Lalo na yung buhay ng mga marino na hanggang sa ngayon hindi mo pa rin 100% na andun pa rin yung ibang ugali na sige bili dito, bili doon na kahit na hindi masyado importante ay nagagamit. At ang pinakamahalaga ngayon ang ating ina-educate sa mga asawa ng mga marino partner, yun ang pinakamahalaga na habang nasa labas yung kanilang mister ay mayroon silang kaunting mga nagagawa dito sa lupa na halimbawa pagkabalahan na kunting negosyo katulad nitong mga herbal medicine natin na ito o ano pa man yung ating ginagawa na mga livelihood ay suportahan po natin nang sa ganun partner, ang dami na natin natulungan na yung asawa nila ay nagkaroon ng problema. At least nakakaraos sila dahil doon sa mga ginawa nila nung araw na habang yung mister nila nasa abroad pa. Alam mo, kailangan natin ng inspirasyon na talagang makapag-behave sa ugali ng di ba, Doc Joel? Yes, ma'am. Yeah. Kailangan natin yan. Yeah. Doc Joel, so far, anong mga ginagawa mo ngayon at mukhang marami kang schedule na pinagkakaabalahan? Yeah, actually, I prepared for 2015. Okay. And to prepare from a transition, coming from a 20-year plus career being a preacher, an author and a writer, hindi madali maging commercial speaker. Yeah. So what I did was I made some studies on the behavior sa mga audiences natin. Kasi we have to reach the classes from A, B, C, and A to Z. You know, something like that. One thing to preach behind the pulpit, and another thing is to speak inspiration to people from all walks of life. Yon, I like that. At syempre, yung ating super kid, pabatiin muna natin ang ating pinakamagaling na singer for today. Walang iba kundi si Alvin. Hello, Alvin. Bati muna, Alvin. Yan. Sige. Binabati ko si Tita Lori ko. Tita Lori, pinagdadasal namin. Gumaling na. Sana po, gumaling na po yung mama mo. At binabati ko rin ng pagbakasyon ni Pope Francis sa Pilipinas. Yun lang po. Thank you. Wow! Ang galing! Ayan. Ay, balik mo kay Doc yung microphone natin. Balik mo kay Doc. Nakakatuwa tong batang to. Kasi 6 lang po niya at inspired siya, no, actually. Kaya sabi ko mamaya-maya na tayo magkakantahan dyan. Okay, pero Doc ibigay mo na natin tong, baka excited na to si para lang masabi niya yung kanyang herbal juice drink. Sabi niya, itong top 31 daw ay nakapagpapayat. Bakit papayat ako dito? Nakapag-detox po ang top 31 natin. Oh, lapit lang ang tita. Ayan, sa mic. Ang top 31 po natin ay ang ating pong pangalan ng company ay Top Global Wellness Corporation po. Apo. Ito po ay binubuo ng mga naturopathic doctor at meron din po tayong opisina sa San Lazaro Hospital. Opo. At ang kagandahan po ng ating Top 31 Herbal Juice, ito po ay nakakapag-detox na para po ma-cleanse din po ang loob ng ating katawan. So araw-araw po tayo naliligo pero napaliguan na po ba natin ang loob ng ating katawan, mga kaibigan? So hindi pa po. So ngayon po para po kailangan po natin ngayon 2015 na po ang health and wellness na para po maging masigla at maging malakas ang ating katawan. Okay. Kaya po pinakikilala ko ang Top 31 na herbal juice, na super juice po na sa ngayon po ay grabe, napakalakas ng bentahan namin. Ngayon po mga kaibigan, kung gusto niyo pong malaman kung
Saan ang opisina namin? Ito po ay sa Highway 54 at gusto ko lang po sana na... Highway 54 dito sa may EDSA? Yes, ma'am. Oo, Highway alam ko 54 yan. lang Okay, po. okay po. Sige po. Iniimbitahan ko po kayo lahat. Apo. Gusto ko lang pong ipaalam sa madla ang telephone number na pwede na lang kontakin. Sige po. 0910-581-6810. Okay. At saka po 0921-522-7758. Okay. Ayan po. Ayan. At binubuo at mga kaibigan, binabati ko rin po ang bumubuo ng kumpanya ng Top 31 Global Wellness. Dito po si Miss Choi at saka po sila Doc basta lahat po ng mga doctors na covered ng company na ito, binabati ko po silang lahat. At ganun din po ang grupo ko sa La Union na ngayon po ay namamayagpag na para ipakilala po ang Top 31. Ang Top 31 po ay hindi lang po ito para kami ay magbenta, kundi para i-share po ang kagandahan ng produkto. Okay. Thank you so much. Edsel, maraming paliwanagan yan, kaya wag muna nating marami tayong pwedeng Alam mo, minsan Doc, si Dr. Joel, marami siyang minomotivate. Sabi nga niya kanina, all walks of life, tsaka all ages. Kailangan natin yan, Edsel. At si Captain Durana, alam mo naman itong ating partner din, ay napakarami ring mga nais itulong at isa rin siya sa mga inspiration ng mga seafarers. Doc Joel, gusto ko lang maitanong para maumpisahan na natin yung mga ginagawa mo. Sa isang OFW, marami ka bang natatanggap na problema mula sa kanila? Lalo na yung mga nandun sa side ng labas ng bansa at dito rin sa side ng nasa Pilipinas. Okay. Yes, ma'am. Actually, I have, at the age of 19, I was exposed traveling abroad. Most of my training nangyari sa abroad, like Kuala Lumpur, Bangkok, South Korea, Hong Kong, Macau, and all. Ang nakikita ko pong most of the time problema is what I call accountability based on trust. And of course, once na ang isa ay lumipad at nagtrabaho for socio-economics reason, dapat merong pagkakasundo ang dalawang partner. May usapan. May usapan. And the usapan should be based on trust and objectivity. And there should be faith actually. May tiwala sa isa't isa. May faith based on productivity towards an end doon sa kanilang plano, sa kanilang future. Ang problema po dyan, since may distance, doon nagkakaroon ng problema dahil hindi alam kung ano nangyayari at minsan napaghihinaan ng loob, doon pumapasok po yung tinatawag natin tiwala sa pinag-usapan at tiwala sa sarili-sarili. Yeah. Alam mo, ang dami nating na-encounter ngayon na minsan napag-usapan lang sa Pilipinas, kaya sila nagkasundo na maghiwalay muna para yung isa kumita sa abroad, para daw, di ba usually pag sinasabi OFW, di ba kapitan, pag sinabi, bakit ka nag-OFW, ba't sa ibang bansa ka nagtrabaho? Kasi gusto kong gumanda ang buhay ng family ko. And yet, eto yung problema. Dati nating sinasabi, family ko lagi. Pero bakit yung family na yan, naiiwan na? At karamihan, pero yung sa mga shipping company, okay, kasi talagang mandated sila eh. Meron silang direction, di ba kapitan, kapag kayo, ang training kasi nila kapitan doon, kailangan may obligasyon at saka yung beneficiary, the real wife or the the concerned person, di ba? Pero pagdating doon sa ibang klase ng career, let's say sabihin natin mga DH o kaya yung mga career migrant worker, di ba? Usually meron kasi ako na-encounter na problema, kapitan. Nagpunta siya ng abroad, ng Amerika, para lang makakuha ng green card, Nagpakasal siya temporarily, pero sabi niya dun sa wife niya, hayaan mo, pag naging American citizen na ako, uuwi rin ako at i-divorce ko yung wife ko sa Amerika. Pero hindi nangyari at nagkaroon sila ng maraming anak. So sa mga ganitong problema, kapitan, meron bang ganun sa inyo, sa shipping company? Sa amin partner, halos hindi masyado karamihan na yan ang problema. Pero andyan pa rin yung nagkakaroon. Minsan kasi ang ang seaman natin medyo nakakatagpo din ng medyo kakaiba ding siguro yung ginagawa sa pag-ibig. Green Kaya pasture. medyo napamahal.
So pero bihira, no? Pero mayroon pa rin ang ginagawa natin nga kung maari ay yung nanditong family ay talagang suportado yan kasi yun naman nakalagay sa kontrata. Pero parang hindi ko na rin maintindihan yung gobyerno natin ngayon, yung sinet up kasi binago eh. Kasi ang naging biktima nito, Doc, no? Yung mismo yung seaman, minsan biktima din ng wife. Kasi yung wife yung nag-ano dito, pati yung pera, nawala yung asawa, nawala rin yung pera. No, di ba? So parang siguro sabihin natin depende sa tao 'yan at karamihan hindi nga lang masyadong marami ang nangyayari sa buhay na seaman. Sa ganung pagkakataon, Doc Joel, anong may sasuggest mo sa ganyang problema? Yeah, basically it boils down to character. You know, kung ang character ng isang tao ay mahina dahil ang kanyang napag-aralan sa sarili niya ay abot lang, doon nagkakaroon ng problema. But then in life kasi we learn progressively. So we have to learn from our mistakes. If we don't learn from our mistakes, it will end up as a bigger mistake. Yeah. So there's always a chance, a second chance, a third chance. The thing is that at the end of the day, all the couples na nag-undertake ng work abroad or something like that, no? Ang buhay kasi parang pelikula yan eh. May action, may horror, may drama, something like that. But at the end of the day, make sure to all of the listeners of the Juvie de Guzman Presents that you're gonna have a happy ending. Yeah. I like that. You're gonna have a happy ending. Yes. Oy, natutuwa ako kasi nadadagdagan tayo ng mga spokesperson dito. At syempre sa ngalan po ni Belen Atendido, ating friend from LTO. Also to Joy Navarro. Nako, Kuya Joy. At yung kanyang mahal na baybahay si Tita Emmy at si Mark Angel. Pero Doc Joel and Kapitan, gusto ko lang batiin muna yung ating mga kaibigan na ngayon ay nanonood at nakikinig kasi bukas tayo live. Mapapanood nyo po kami bukas kasi ngayon ay inaayos ni MJ yung ating technical partner dito. Yung aming video, no? For you stream sa lahat ng mga nais manood at makita nyo naman live si Doc Joel Maulit, of course si Captain Durana, si Ma'am Edsel, with Alvin, syempre, mag-tune in lang po kayo sa www.ustream.tv/channel/Juvie de Guzman DWBL. At dahil sabi nga ni Doc Maulit, sabi nga niya Ulit, alam mo, Doc, gusto ko yung apelyido mo kasi Maulit. Totoo ba yan? Realidad ba yan? Yes, ma'am. Yeah. Ay, hindi mo ako niloloko. Hindi, ma'am. That's why definitely I'm gonna have a repeat here dahil dapat makabawi ako sa'yo. Yeah. Marami ka utang. Ilang taon. Matagal na tayo nag-uusap eh. Akala ko nga, miyembro ka ng India. Ayun na. Ayan, isa yan sa friend natin sa Facebook at nakakatuwa dahil si Doc Maulit po ay isang motivational, inspirational speaker just like Captain Rolando Durana who inspires me to be more creative and active all the time. Di ba, Doc? Yes, sir. Ayan. Yes, ma'am. Okay, Cap. Yung ba, Doc, yung mga ganyan, kasi hindi kasi simpleng mga problema yung natalakay natin. Opo. Bagamat masakit, pero Masakit tama yung na sabi mo katotohanan kanina, yun. na kapag bigyan mo na isang chance, talaga masakit. Pag hindi mo naman tinuldukan, masakit din. Masakit Kasi pa rin. nangyari rin in reality in our fleet, kasi marami na rin tayong dumaan na sa kamay ko ng mga operation manager tayo sa isang company. So mayroon dyan na talagang mahirap kasi tuldukan yan eh. Sabihin mo na mahal mo yung asawa mo kaya hindi mo iwanan o kaya may na dahil na sa mga anak mo. So yun ang mabigat na at ang ending nun mas masakit. Yun ang nangyari, no? Kaya siguro sa pamagitan ng katulad ng mga ginagawa mo, Doc, siguro malaking bagay at minsan kasi hindi lang naman yun. Siyempre, lahat na bagay para sa sarili ng ating mga OFW ay siguro matatalakay mo. Kasi mayroon akong mga programa na nag-communicate ako ng mga speakers. Nagbibigay ako ng training sa aking mga seaman na kung anong mabuti ma-motivate natin sa ating mga OFW habang sila'y nasa labas na hindi sila mag-isip ng
kung ano man, 'di ba? Dapat Yun ang ganon. ginagawa namin ngayon. Kasi malaking problema, magaling ka nga manrabaho, pero pag inabot ka ng ganyan at hindi ka marunong magdala ng problemang yan, ay siguradong problema pa rin ang Ayan. company yan, di ba? Kapitan, Sir Joel, pakinggan natin si Ma'am Edsel, no? Ito kasi, dating manunulat siya. Sige. Dati siyang manunulat. Ano naman yung nagtulak sa'yo para pumasok sa ganitong business? Sige. Kasi alam mo naman tayo mga reporter lagi namang nasa puso natin ang pagtulong. Wala naman tayong nasa puso natin palagi ang pagtulong. Wala naman tayo ine-expect na sweldo natin araw-araw. At Okay. saka lahat ng ginagawa natin ay para sa kapwa natin at para sa lahat sa pagtulong. So bukal sa puso natin 'yan. So ngayon, as a reporter, gusto ko namang i-share din ang kagandahan ng produktong ito. Ayun. Oo, ang Top Oo. 321. Okay. And that is business. Yes. Okay, Doc Joel, alam mo, lahat tayo, di ba, sa Pilipinas, Kapitan, no? Mayroon tayong kanya-kanyang gusto. Meron tayong mga expertise. Sa iyong point po, ano po bang expertise mo? Yung lifestyle, entertainment, kasi may mga ganun di ba? Yes, ma'am. Sabi nga po if you want to be happy, do what makes you happy. Exactly. Okay. Yeah. Well, mahirap magkaroon actually ng details on what I do as an inspirational and motivational speaker. So my thing is that I was thinking of covering the commercial audience. Okay. So the solution that I came up with is this, have a purpose based on principles. So if I speak to a crowd by principle, they will eventually learn. Ang detalye ng buhay ay iba-iba, Kapitan. See? Gaya ng sinasabi ni Kapitan, meron pagkakasundo, pero pagdating sa labas, nagkaroon ng temptation. Sa Pilipinas, ganun din. May iba-ibang temptasyon, may iba-ibang hinaharap sa buhay. So, if we're gonna address on details, it's gonna take us like more than 1,000 years, and we cannot even solve the problem itself. Right? Right. But if we're gonna come up with solutions based on principles, yung prinsipyo ay apply ng tao sa sarili niya, all of the details that are needed will fall into place. So, I would rather specialize on principles. Therefore, having said that, then I can at least solve on basic fundamentals, on actually basic common sense itself. Ang problema kung saan siya nagsimula. Ayun. Pero Doc, tanong Yes, lang ma'am. kita, ikaw ba pag naghahanap ka ng solusyon ng problema ng isang tao, do you have to look at the face or the eyes or how he spoke? May mga ganun di ba? Yes, ma'am. Maraming ganun a lot of people can put up a facade, a mask, but then you would know it in your heart if the Yes. person itself is true or not. So, yeah. Alam mo, may pagtatalo kami ni Kapitan minsan Si Sige Captain Durana, maka-Diyos, relihiyoso siyang tao. Amen. Minsan, nagko-comment tayo tungkol dun sa mga paniniwala ng ibang relihiyon, di ba? Yes, ma'am. And yet, natutuwa ko, he came up with a positive action, no? Based on his own solution. Kagaya mo, Kapitan, ang iyong inaanak ay isang pare mula sa San Agustin Church, right? At ngayon ay nasa Manila Cathedral siya. Yes, no, So you're so San Agustin proud. Church, Yeah, okay. Anong nag-motivate sa'yo para itong paring to ay akuin mo na parang anak mo na rin? Hindi kasi partner ang history napakatindi Siguro si Padre Roy talagang ibinigay ng mahal na Diyos para sa akin kasi ang history niyan yung dating pare na nakilala ko diyan sa San Agustin Church sa malapit kasi yung opisina ko dati diyan yung mining company ko. Doon na nakilala ko at ito si Padre Roy ay lang ito yung kanyang estudyante. Yeah. Nung humina si Padre Leo, dumating tong Padre Roy, estudyante pa siya, pumunta siya sa akin. At siguro, yung huling pinadala ko ng letter nung pare na talagang kaibigan ko. Oo. Yun, dumating yung ngayon yung Padre Roy na yan. Kaya yung si Padre Roy, sabi ko, talagang parang binigay ka ng mahal na Diyos para parang isang tunay na anak kita. Ayun. At sa totoo lang, Doc, Ma'am Edsel, partner Joby, first time in history na nagkaroon ako ng inaanak sa pagkapare. Kasi Ayun. bihira sa Nice. tao yun. Kasi Mantakin mo pinatapos mo siya Yes, sir. hindi lang yun. Hindi lang Hindi lang yun. yung partner Oo. he is also itong paring ito, talaga naman siya din ay talagang recognize niya na talagang pag tinatawag ko ng anak yun, talaga namang Tuwan-tuwa rin siya. tuwan-tuwa siya dahil Oo. sa
yung father niya at that time, ako naniniwala Ay, buhay na pa. kapag ang pare, yung pagpapare, mayroon talagang mga kadahilanan. Mantakin mo, they are about, I think, 48 pumasok sa seminaryo. Ang nakatapos na noon, I think, 8. Okay. So, isa si father doon. At ang father niya, pagkatapos ng pagbaw, no? Namatay ang bago pala nagbaw, namatay yung father niya. Pero nakita siya ng father niya na nakagraduate siya, nakapagtapos siyang pagkapare. Okay. So, yun ay yung mga napakabigat na sabihin natin sa sarili natin. At ako, napakalaki na rin accomplishment bilang isang, ako'y marino, hindi ko alam kung ano nga yung natutulan na banggit ni partner Juby na siyempre isa tayong Katoliko, ngunit kapag nasa dagat tayo, remember partner, wala na tayong nakikita doon kundi kung malalaking alon na yun. Ano man ang relihiyon mo, walang simbahan doon, di ba? Yes. So, at least tumatawag tayo sa mahal na Diyos. Okay. Thank you partner sa pagtalakay mo sa na yan. Binabati ko si Father Roy Remolta sa kanya ngayon, nandiyan siya sa San Agustin Church at Father, kasi katatapos sila nandiyan sa Basico at I think i-reassign si Father, dadalhin siya sa Kalinga Apayao. So good Okay. luck Father. Before we hear from Doc Joel, yung ating motivational speaker, I'd like to greet also our friends from Facebook, syempre. Ito ating mga taga Blessedville Angels. Si JC Bonin, Juan Carlos Bonin ng Orange, California. Thank you, JC, At si Beatrice Conde ng Hong Kong, Lea Patricio, ang famous Hall of Famer ng TV5, talentadong Pinoy. Thank you, Lea. To JB Estrella Jr. ng New York City. Ayan, ka-batchmate ko yan nung high school. Nakakatuwa Tsaka yung mga kaklase ko nung high school na nasa Las Vegas. Si Alan Verino Biduyan, a property consultant, kaya nandito siya ngayon sa Pilipinas. Si Juancho Bong Sempio, yan mula sa US, California. Si Oming Romel na nasa Kuala Lumpur, Malaysia. Si Nathan Fernandez Padilla ng Alaminos, Pangasinan. At saka yung mga batch natin sa Arroyo High School, batchmate. Ayan, si Len De La Cruz ng Film Life. At syempre si Lina Valdez ng Guhit Pinoy. Manulet Umali ng DreamWorks. Joy Navarro, si Mark Angel and Ate Emmy. And of course, si Belen Atendido. Okay, Doc Joel. Balik tayo, no? Gusto ko lang i-assess mo yung arrival ng ating mahal na Papa, no? Si Pope Francis. Yes, Sa pagdalaw niya sa atin, ano bang ini-expect natin na maibibigay niya sa ating pagbabago sa ating bansa? Yeah, well, I do hope that the nation of the whole Filipino people and the republic, would take notice of the blessing that we are receiving right now. Okay. I remember the last time when Pope John Paul visited, I was really like, a little kid, mga 7 years old siguro, at nagwawagay-way ako ng palaspas sa Malacanang, Talaga. At ngayon po mukha na lamang ho tayong bata at may sarili na tayong mga 7-year-old na pinapalaki, something like that. I was contemplating on his arrival, and my prayer is that this man of faith, who happens to be the top leader of the Catholic religion, would make a deep impact in the hearts of the Filipino people. And this impact should not be taken for granted, but should be embraced, so that the change that we are clamoring for our nation would start immediately this year and would start from within. Kahit ano pa ang solusyon na ibigay ng gobyerno panglabas, kung ang puso ng mga tao sa Pilipinas ay ganun pa rin na may pagkakamali at may kabulukan, wala pong mangyayari kung di tayo lamang po ay mag-aaksaya ng oras, panahon at lakas. Kahit po ang Santo Papa ay magbasbas, kung ang puso ay hindi tatanggapin ng basbas, this will just be pearls that will be trampled by swines, and words will just fall out from the ground simply because the heart is hardened. So I do hope and pray that the heart of every Filipino right now, and all the listeners right now of the Juvie de Guzman Presents, would take heed on the blessings of faith given by the Pope itself. Wow. I like that. Something like that. Wow, I feel so blessed. And of course, with Captain Rolando Durana, MJ. And of course, this time, Sir Joel and Captain Durana and Ma'am Edsel. Ang hirap ng pangalan mo, ma. I would like to give our little kid to sing for us. Would you like to
hear him. Ayan, Mr. Alvin. Ayan, to sing a song for all of us. Okay, Alvin. Ayan, bigay mo na lang yung mali. Wala kang baong headset? Ha? Sa susunod, baon ikaw ha. Ayan. Okay, to sing for us. Yan, partner. Pare ko, ihanda mo na ang kanyang awitin. Of course, handog natin yan kay Alibaba ng itong mga friendship ko sa Las Vegas. Ayan. Yung mga kaibigan natin, si Gay Bautista, E.G. Umali and Associates, Rodolfo Biason, si General Biason to, si Congressman, si Zafra and family, of course, Edward Fang, Dr. Edward Fang. Thank you so much for listening. Of course, yung mga friendship natin sa loob at labas ng bansa, ang dami nila. Alam mo yung mga friendship ko, baka mag-close yung account ko kasi almost 5,000 eh. Wag naman sana, gagawa pa tayong panibagong account. Okay, pare ko, bigay natin si Alvin. Nang ika'y ibigin ko, mundo ko'y biglang nagbago. Akala ko ika'y langit, yung pala'y sakit ng ulo. Sabi mo noon sa'kin, kailanman di magbabago. Naniwala naman sa'yo, ba't ngayon iniwan mo? Di mo alam dahil sa'yo, ako'y di makakain. Di rin makitulog buhat ng iyong lukoyin. Kung ako'y muling ibig, sana di maging katulad mo. Tulad mo na may pusong bato. Ngayon, min mo'y itong awitin. Baka sakaling ika'y magising, ang matigas mong damdamin. Di mo alam dahil sa'yo, ako'y di makakain. Di rin makatulog buhat ng iyong lukohin. Kung ako'y maling ibig, sana di maging katulad mo. Tulad mo na may pusong bato. In love si Alvin. Di mo alam dahil sa'yo. Ayan. Alvin, dedicated to? Para kanina yan? Para sa papa mo? Opo. Pusong bato ba si papa? Di mo alam. Di mo alam dahil sa'yo, ako'y di makakain. Di rin makatulog buhat ng iyong lokohin. Kung ako'y muling iibig, sana di maging katulad mo. Tulad mo na may pusong bato. Di mo alam dahil sa'yo, Ako'y di makakain, di rin makatulog buhat ng iyong lokohin. Kung ako'y muling iibig, sana di maging katulad mo. Tulad mo na may pusong bato. Tulad mo na may pusong bato. Tulad mo na may pusong bato. Yahoy! Ang galing ni Alvin. Bilang DJ, singer pa. Yes, ayan. Doc, kita mo ha? At tabayanan nyo ang susunod naming guest singer. Ayan, ang nag-iisang ang magandang anak ni Congressman Samuel D. Pagdilao. Ayan, susunod yan. At I think maglo-launch siya ng first album niya na kung saan ay dito rin niya unang-unang maririnig, no? Sa ating programa sa Juvie de Guzman Presents Let's Talk on the Air.
Sa ngalan pa rin niya ni MJ at ni Captain Rolando Durana. Doc Joel, ikaw ba'y Yes, mahilig ma'am. ka rin kumanta? Ang ganda kasi ng boses mo Para kang si Captain Durana. Yun na. Si Captain Durana kasi singer namin to Ayun Susunod magiging singer ka rin namin. Ay, alam mo, Doc Joel. Yes, ma'am. Dito kasi sa programa natin, ano tayo pangmasa, iba-ibang, ang gusto natin, pati yung mga baguhang kumakanta, bagong artista, ma-accommodate natin. Exactly. Opo. Oo, hindi yung pinapasikat natin yung mga sikat na, di Ayun ba? na. Yes, ma'am. Okay. Doc Joel, Kapitan, magtanong ka naman kay Doc Joel kasi ikaw isa kang, alam mo ito si Kapitan hindi aalis ang 200 katao buwan-buwan kung hindi niya pipirmahan yung certificate. Yan. Yeah. Ando na partner, kanina tinalakay na yung mga mabibigat na kadahilanan at desisyon na dapat nang gawin. No? Kung patagalin mo, mas lalong masakit ang mangyari. Pero Kapitan, napakaganda kasi ang preventive yun ang magandang dapat nating gawing doc, di ba? Yes, sir. So how do we avoid this kind of problem? Like for example, they are only started to go to like that, no? Batid naman natin na mahirap ang mag-abroad, mag-apply pa lang halos yung iba nga dyan binibinta nila yung konti nilang negosyo para lang makalabas. Pag nakalabas naman, pagdating doon nagloko na, hindi na naalaala yung pamilya. Paano kaya natin ma-avoid yung ganitong problema, Doc? Yeah, dapat actually sa dalawang magpartner, dapat ito po'y meron malinaw na pag-uusap. So I would just like to point out three basic principles. First, this is actually a personal decision of both. Yeah. So this is not actually personal decisions as two as a team, but unang-una, this is a personal decision of one and two. So it's a personal decision. So dapat malinaw po yan sa dalawa nag-uusap. Pangalawa, this is a partnership decision. If one will embark to work abroad and one will stay to work and keep the family intact, this is a partnership decision. So dapat malinaw yan. Bukod sa personal na decision ng dalawang tao, ito po ay partnership nung dalawa. So both personal people as an individual agreed to one undertaking and one assignment, then they become a partner. All right? And then the third is, this should be a purposeful decision. May purpose. Ang nangyayari ho kasi, pag nakahawak na ng pera ng mga dolyares, nasisilaw. Yes, that is different. Di ho ba? At kapag may kumindat na medyo mas maganda mata, at medyo mas broad ang shoulders, mas malaki dibdib, mas maganda ang boses kesa sa atin, Kapitan, Pinapalitan tayo. nawiwindang na ho. Ayun. So, nawawala ang purpose, nalalasing sa kung ano man ang kinikita. So, it should be a personal decision, partnership decision, and purposeful decision. Again, on the Juvie de Guzman Show, maraming salamat for making me a guest. Nangungusap na po tayo sa maraming taong. Ayun. Baka ko naman kasi pinagbigyan tayo ni Doc Joel. Siyempre, mauulit pa to. Oh yes, ma'am, anytime. Ay, Kapitan, alam mo ba, ikaw, di ba, pag meron kang, minsan kasi, yung iba napoprovoke magalit Hindi marunong mag-advise, di ba? Yes, ma'am. Halimbawa, idemanda mo yan, ano mo yan, pakulo mo kagad, yung mga ganon. Yung mga ganong klaseng advice, medyo nakakawindang yon. Sa mga malalayo sa ibang bansa, syempre, yung mga nasa ibang bansa, hindi dapat ganon yung approach natin, di ba, Doc? Yes, ma'am. Ano dapat, halimbawa? Meron po kasi tayong process of elimination. Okay. And once we process the elimination, kung ano man ang problema, then we come up with the solution. Okay? The best way is to communicate properly. Ngayon, the law is given for every unlawful to be made correct. Pero prior to the law being applied, kung ito po ay personal decision uli, and partnership decision and purposeful decision, balikan po natin yung basic fundamental kung bakit talaga nagsimulang magtrabaho ang isa sa abroad at yung isa manatili sa Pilipinas para magkaroon ng itataguyod ng pamilya. Yes. So doon po talaga nagkakaroon ng solusyon. Ngayon, the problem is this, no, Ms. Juvie, Yeah. masyadong maraming nakikialam. Masyadong maraming mga meron. There's so many voices around us that thinks that they're so wise in giving advices, but at the end of the day, yung dalawa po na nagkasundo at yung tao mismo, alam niya na yung solusyon Matigas lang ang ulo madalas. Ayo. Uy! Tinamaan ako doon. Uy! Amen, di ba? Amen! Hindi, alam nyo, minsan, ako advice ko lang kasi may ako asawa Yung mga may asawa, diba? Ang dapat kasi, pag mag-asawa kayo, mas maganda kung kayong mag-asawa lang ang mag-usap. Exactly. Walang makikialam na biyanan.
Walang makikialam na kapatid. O, pakinggan mo ako, Kapitan, ha? Walang makikialam na mga kaibigan. Exactly. Though, ako, magaling ako magsalita eh. Salita lang. Okay. Though, marami tayong pinakikinggan. Okay lang yun. Kung meron tayo, Kapitan, na mga kaibigan na nag-a-advise, pakinggan natin sila lahat. I-collect natin yung mga mabubuting kaya nating i-adapt. At hindi naman necessarily na lahat yun ay kunin natin. Di ba? O, ano masabi mo, Kap? Natatawa ka. Totoo yan eh. Talagang ang decision nasa sa iyo. Pero Yun. katulad nila, Doc, ng mga professional na Oo, mga motivational. ganyan. Speaker, oo. Kasi yun ang hinahanap natin for how many years na rin Yeah. na Ba, hinahanap nagdadala mo? tayo. Eh, biglang, hinahanap mo, biglang dumating. Ayun na. na isang taong technical. Yun. Because the problem nowadays is how very hard to Correct. to motivate our crew. Exactly. Very hard, no? Hindi lang sa trabaho, yun ang pinakamabigat sa lahat eh. Pagkausap mo yung tao, akala mo tunay na yan eh. Maging sa trabaho, maging sa ano. Yun ang sinasabi ni Doc, ano. Opo. Pero ito, siyempre, something personal itong ating mga pinag-usapan. Opo. Pero may related din ito sa trabaho natin na sinasabi. Correct. Kasi ang motivation natin, katulad niyan, paulit-ulit na lang natin sinasabi, apelyido ni Doc yun, ano? Na wag yung Dr. gawin Joel to. Maulit, yeah. Yung problema no nakaraan, problema na rin ngayon. Oo So, nga. something ganun din ang ating relationship. Pero at the end, ang anuman ang sabihin sa iyo ng tao, anuman ang sabihin sa iyo na sino man tao yan, maging magulang mo pa yan, maging ano mo yan, may sarili kang decision, alam mong gagawin mo. Yun. At kung may problema kayo in between ng husband and wives, sila lang din makapag-solve nun. Kasi Yun. sila lang din ang nakakaalam kung ano yung problema yun eh. O, pero teka muna, case-to-case basis naman. Halimbawa, Yes, yung sir. anak mo, wala pang asawa, natural lang magulang ang dapat pakikinggan. Exactly. Di ba? Exactly. Pero marami mga anak dyan, mas pinakikinggan yung barkada kaysa sa ano. Kasi marami akong kilala. Imaginein mo, yung mga barkada niya nagsipag-asawa na at very young age, no? Parang imbis na siya yung umiwas o mag-motivate doon sa mga kaklase niya, siya pa ang na-motivate at ginaya pa niya yung mga maling ginawa ng classmate niya. Which is, ayun ang mahirap, di ba? Yes, ma'am. Oh, ikaw Doc Joel, nakuha mo ba yung mga problema ng mga high school student ngayon? Marami yung mga early, Yes, ma'am. early Yeah. marriage, Yeah. yung mga nagkamali, nadapa lang, buntis na. Ganun ba yun? Exactly, man. Well, actually, I grew up in the streets of Manila, and from there, I've learned much in life, and I've embraced learning. That's the key. Kung wala tayong parental guidance, embrace learning Yun. through hit and miss. Kapag nagkamali, kung ano yung tama, yun ang embrace. Tanggapin. Oo. Tanggapin ang pagkakamali, embrace kung ano yung tama, doon tayo natututo. Ayun. And then actually, that's where we come in, ma'am. That's where Juvie de Guzman, comes in. That's where our dear captain comes in. Siguro, inimbestigahan mo muna ako bago ka pumunta rito. Hindi, ma'am. Parang, inalam mo, ano ba tong programa na to? Ayan. Yeah. Oh, pero Joel, alam mo, Doc, natutuwa kasi yung pagdating ni Papa, pagdating mo rin. So, hindi ko Okay. makakalimutan yan. Yes, ma'am. The PayPal visit is Dr. Joel Maulit visit. Well, thank you very much. Di ba? Kapitan, teka muna, kanina nasabi mo, yan ang hinahanap namin motivation speaker. Mukhang marami ba tayong imo-motivate na dapat ng mga baguhang seafarer comparing dun sa mga dati mong mga seaman? Yes, partner, kahit na baguhan o mga datihan, the most very difficult technical problem we are doing on the office is to find our people or to how to motivate our crew. No? Napakahirap ng motivation, partner eh. Okay. Kasi parang araw-araw ka nagko-commute, nadaanan mo yan. Pero bakit pa nangyayari? Nagkakaroon ka pa rin ng lapses ba? Nakakalimutan mo na ganun, na mayroong ganun. Kaya na may andun yung disgrasya. So, ganun din sa relationship natin. Araw-araw natin ginagawa. Ngunit mayroon pala tayong pagkukulang na siyang hindi natin napapansin. So, mga ganun, partner, kaya na na siguro si Doc baka isa na ring minsan mag-usap Hulog tayo. ng langit yan. At Sure, anytime po. gawin ko kung paano na maging guest speaker kita doon
And then, yan ang Gawin mo ating ng pag-usapan. instructor, sir. Kayang-kaya ni Doc Joel. Pwede rin, ma'am. Oo, ako kasi yung manager niya. Ganun ba? Joke. Hindi. Alam mo, Kapitan, alam ko naman nangangailangan ka rin ng somebody na kabanding mo sa opisina. Dahil una-una, alam mo, Doc, si Captain Durana, sabi ko nga napakahirap para din sa kanya na i-assess lahat, no? Perfectly. Alam mo, ang tao, nagbabago, maaaring ngayon maganda ang mood, di ba? Yeah. Sa ganda ng mood niya, ang ganda niya kausap, ganda rin niyang kakwentuhan, pero dumadating yung moment na wawala sa wisyo, sa sarili ang ibang tao, di ba? Yes, So ma'am. you cannot perfect those persons. So sa ganitong paraan, malaking bagay ang may tutulong mo. Unang-una, parang si ano rin yan doon sa mga ibang kakilala ko, hindi ko na lang i-mention kasi kanina kinokontra naman niya si Papa. Kaya yung maganda kong impression sa kanya medyo nagbago, ay wag na lang, di ba? Mga ganun no? Pero si Captain Durana, ever since, ito butihing ama ng nag-iisang asawa, walang sinasabitan, walang kabit. Amen. Amen. Natutuwa lang kay Kapitan kasi pwede siyang tawaging tatay ng bayan. Kasi una-una, kahit sinong taong kumausap sa kanya, tatay na tatay ang pagdating sa mga advices. Yan. Doc Joel, yun ang hinahanap ni Captain Durana. Right, Kapitan? Okay, partner, totoo yan. At siguro, minsan kunin ko, titingnan ko kung Yes, saan sir. kita pwedeng i-schedule o gagawa ng Program or oo, event. Yeah, yung sir. event na kaya Oo. suitable doon sa mga seaman. Yes, Yes. sir. How do we motivate our crew na maging personal kasi quite sometimes ang sad to say, ang naging problema minsan may mga kaso tayo na hanggang sa nag-suicide ang tao. Yun, dumadating sa So, punto the most yung very ganon. difficult na nakaawa-awang pamilya, iniwanan, pero Walang hindi natin alam preparation. ano bang problema, bakit nag-suicide ang tao. Minsan nawawala na lang, minsan missing na lang. So anyway, hanggang sa ngayon, mula noon hanggang ngayon, may mga problema pa rin na ganyan ang nangyayari sa barko. Pero Kapitan medyo small lang yung percentage ng mga Pilipino na nagsusuicide unlike sa Japan. Yeah. Sa Japan, talagang konting pagkakamali, parang nakakahiya na sa kanila. Pansinin mo yung mga leader sa Japan, di ba sir? Pag napagbintangan sila, o maaaring ito, nagre-resign na kagad sa posisyon. Pero dito sa Pilipinas, kahit na sandamakmak na ebidensya, hindi nagpapakamatay. Bakit kaya? Hindi, ibang klase kasi Anong motivation meron tayo? sa akin for my own assessment because laki tayo ng kuha ng product ng mga Japanese din diyan tayo mula nung ultimo hanggang sa naging kapitan tayo. Ang assessment ko sa mga Japanese, they are really na kung ano yung pinaaral sa kanila, yung kinalakihan nila nung maliit pa sila na inaano ng magulang nila, ay dala-dala nila sa puso yon. Pinanindigan. Pinanindigan Yun. nila yun. Kaya yung That's it. kapag halimbawa nabigo sila doon sa kanilang ginagawa at hindi nangyari, kasi ang nangyayari sa kanila, sinusuportahan sila lahat Mali man ang desisyon nila, pero ando na yung decision nila, tulong-tulong sila na umangat yun. Ay kung talagang na-failure pa rin, yung leader nun, medyo talaga namang iba ang kanyang nararamdaman. Okay. Ay sa atin, wala namang umamin na mayroong magnanakaw, wala namang Kahit umamin na na nagnakaw sa harap nagkamali. mo. Diba? Wala namang umamin sa atin. Sa kanila, mayroon sila noon na Yun. umaamin sila sa ano lang ang totoo. At saka nung napunta ako doon sa abroad, napansin ko yung halimbawa merong isang incident, may kaso na walang nakakita, pero meron dong hibla ng buhok lamang So within the day or a couple of day agad-agad na susolusyonan nila kagad, nahuhuli agad yung kung sino yung suspect. Yun yung napakaganda na napakagandang makulong kasi walang tao dun sa kulungan, Hindi lang hindi lang walang tao dun sa kulungan, napakalinis, parang rest house, I've been there kasi pumasyal ako pero hindi ako napasok sa loob. Pero the point there, yung akin lang, hindi overcrowded yung mga taong gumagawa ng masama. Yun yung point natin doon. Ang nakakatuwa pa doon, pag nagkamali sila, simply inaamin na lang nila agad-agad just to say na ano yung dahilan na ginawa nila yon, di ba? Ang point natin dito kasi, kinukulong ka muna bago ka imbestigahan. Alright. Ayun ang medyo pangit dito sa bansa natin. Kasi, Alright,
bago mapatunay na ang isang tao ay totoong nagkasala, suspect pa lang siya, nakakulong na siya. Which is parang very unfortunate doon sa mga kababayan natin na walang pera para ipagtanggol ang kanilang sarili. Exactly. Yeah. Di ba, Doc Joel? Yes, ma'am. Well, actually, failure is not the end, you know. Yeah. Failure actually is the door for new beginnings. So dapat maintindihan yun that once we fail, it's not the end. You know, you have the opportunity and you have the chance to open new doors so that you can start anew. And you can start anew with all the things na natutunan base dun sa pagkakamali. Okay. So, based on what you're saying, ma'am, our system needs to be changed. Kasi ang nangyari kasi sa sistema, inuna natin yung kabayo bago sa karitela. Yun talaga nangyayari po ngayon. So, yeah. Thank you, Doc Oh, Joel. you're welcome, ma'am. Mukhang marami tayong magiging topic dyan sa mga susunod na programa natin. And this time, of course, we're so happy na kasama natin ang Top Natural Liniment Aromatherapy Oil. Yan. And also, swak na swak sa inyong panglasa ang Jim's 5-in-1 Coffee na kung saan yan po yung ininom namin. Ayan, kamusta na kaya ang ating Jim's 5-in-1 Coffee? Mukhang hindi pa natin nakikita uli after November 2014. Aba, 2015 na ngayon. Nagpaparamdam lang. Okay, Captain Durana, ikaw mahilig si Kapitan sa herbal juice drink. This is Top 31. Sabi nga po, itong juice drink na to ay matatagpuan sa second floor, the Highway 54 Commercial Plaza, EDSA Mandaluyong City. Nako, tingnan nyo lang ho sila sa website sa www.topglobalwellness.com at syempre pwede nyo ang kanilang Top Global Wellness Corporation kagaya nitong herbal juice drink ay merong active ingredients kagaya na strawberry, carrots, guava, tomato, goji, pineapple, dalandan, calamansi, mango, apple, grapes, mangosteen, eckleberry, guyabano, aloe vera, banana, buko, moringa, spirulina, wheatgrass, barley, serpentina, saluyot, kamote top, spinach, banana, turmeric, sili, lagundi, ampalaya, and stevia. Ayan. At syempre mga kaibigan, dahil po kami meron na lang 10 minuto bago magpaalam, alam mo Kapitan, napakaraming 24/7 yata ako nagtatrabaho ngayon Yung mga kaibigan natin mula sa Amerika ay talaga namang maraming tumatawag sa atin at nakikibalita para sa Pilipinas. Para na rin akong GMA. Kasi direkta yung pagbibigay natin ng impormasyon sa kanila. Okay, Kap. May tanong ako dito Opo, kay sige po. Ma'am Edsel. Sige po. Sayang lang at wala ka kasing dalang brochure nito. Ito ba ay mayroon ba tayong halimbawa, itong juice mo na ito pwede ba natin gamitin sa diabetiko to? Ay, napakagaling po niya sa may mga diabetes. Kumbaga po ang produkto ay hindi lang po natin hangad na ibenta, kundi i-share po ang kagandahan nito. Opo. Ngayon, ito po ay binubuo ng mga naturopathic doctor. Ito po ay tinatawag naming super juice kasi po napakarami na itong napagaling. Yes po. Magaling po sa mga diabetic, meron pong mga prostate cancer, mga gallbladder po, ano po natin Napapagaling yan, niya? natutulungan po natin, myoma, at saka mga breast cancer, at saka yung pong may mga Pati gout. breast cancer, Yes, kailangan niya na rin ma'am. ang inumin niya. Yes, at saka po Okay. lahat, any kinds po ang mga bukol-bukol, lahat po. Meron ng na ho ba klase. tayong patunay na ito'y nakapagpagaling o maaaring nakatulong lamang? Ay, marami na po tayong testimony dyan. Kaya lahat po kayo, inaanyayahan ko sa opisina, mga kaibigan. Yung maraming yun, Highway puro 54. mga cancerous? Yes. Talaga? Yung iba po, bedridden na. Okay. Pero, yung bedridden nakatayo na. Nakatayo na. Aba! Ganun kagaling. Yan ang gusto nating tutukan mga kapatid. At syempre, alam nyo maraming nagtatawag sa akin gaano daw katotoo na wala na raw si Big Soto. Ano ba to? Ano po paalam, Big Soto? 1954 to 2014. Last year, anong ibig sabihin nito? Hindi totoo? O nga, grabe kayo. Bakit yung mga taong sikat pinapatay nyo na maaga? Okay, at meron na lang po tayong 5 minuto bago ho tayo magpaalam. At syempre mga kaibigan, yan, yung mga nakikinig ngayon at nanonood, si Art de Guzman, hello po. Ferdinand Lopez, salamat po ng marami. At syempre, ang Blessed Bill Special School Foundation, J.R. Pabrero, Lina Valdez,
Juan Carlos Bonin, once again, Mayat Mejia, thank you so much. At syempre mga kaibigan, marami tayong mga kaibigan na nais umampon ng mga batang kulang sa pagpapaaral. Okay. Yes, partner, binabati ko yung ating kumpare dyan, Chief Pilot dyan sa Sual, sa Subic, at yung si Captain Ray Rodolfo, no? At saka si Captain Geoffrey Lagbata na partner at hindi ka nakatawag ngayon. At of course si Maring Marge sa Katiko at of course si George Tumo. At sa lahat na nakikinig dito sa ating palatuntunan partner, binabati ko na rin dyan, si Captain Flores sa Paumbong, Bulacan. At saka bumabati si Lancelot Stain, Audrey Hidalgo. Hello po kay Ma'am Audrey ng Radio Mindanao Network. Ayan, mukhang hindi ako makakakanta bukas sa DCXL. Masyadong marami tayong ginagawa ngayon. Alam nyo naman, marapit ng umulan. Okay, at syempre sa mahal nating ina. Okay, Doc Joel, nako, talagang salamat po ng marami Yes, ma'am. for coming. And of course, baka gusto mo batiin yung mga friendship mo, yung mga regular viewers mo sa yung Facebook account din. Well, I would just like to say thank you to you, ma'am, Miss Juvie de Guzman, and of course to Captain Rolando Durana. Thank you for having me as your guest. Again, my name is Dr. Joel Maulit. I'm an inspirational, motivational speaker. And to all my audience, I'll see you live on stage. Yeah. I like that. Nag-hosting ka rin ba, Doc Joel? Pwedeng guest para sa'yo. Ang swerte ka naman. We're gonna having our show. Of course, marami ho tayong mga upcoming show with Sal Bakuta. Yun na. Ayan. At syempre, yung iba pa nating mga performing artists mula kay Miss Ann Bell at Ariel. Ayan. Dyan ho yan sa Cavite. Salamat po kay Ma'am Loretta Halandoni. Uy! At syempre, nako, antabayanan nyo yung mga upcoming show namin sa ngalan ni Congressman ng CIS Party List. Ay, ando pala yung camera. Okay, syempre, alam na nila yan, no? Sa ulo na, sa ulo na nila yung mukha ko. Okay, at of course, Doc Joel, Kapitan, ano pong last few words nyo para sa ating mga friendship? Well, partner, katulad pa rin ng dati, tayo lagi mag-ingat. Of course, yung ating mga nakikinig sa atin, yung ating mga kasamahan at marami tayong mga problema na na-encounter. At ang ibig sabihin nito, wag nating pagbigyan ng kaunting pagkakataon na pumasok tayo sa mga problema kung sa tingin natin ay medyo datagilid ang ating desisyon. Okay, sige Ma'am Edsel. Hello po mga kaibigan. Muli po ay nandito na si Miss Edsel Suarez. Nagbabalik po. Matagal po tayong nawala sa circulation kasi po nagkasakit tayo. At salamat po dito sa Top 31 kasi ito po yung isa sa nakapagpagaling sa akin. Kaya po ipinopromote ko ito sa madla. Binabati ko po ang bumubuo ng Top 31 Herbal Juice. Ito po ay tinatawag nating Super Juice, ang Top Global Wellness Corporation po. Okay. Na binubuo po ni Sir Roy, Ma'am Joy Paddy, Sir Rodel Olega, Ma'am Steph, Ma'am Lani, Miss Maisel, Miss Kat, at Ma'am Lot, at saka po si Sir Alan. At ito po muli, inuulit ko po ang telephone number na pwede nyo i-text or tawagan, 0910-581-6810. Okay. 0921-522-7758. And again po, 0932-3727988. And again po, the last number, 0916-562-8915. At maraming salamat po kay Ma'am Joby, mga kaibigan. Thank you very much po and God bless. Okay, nananawagan lang po tayo dun sa lahat ng mga correspondent ko daw. Ayan. Ngayon 2015, siguro kailangan ayusin na ho natin. I-register nyo sa akin ang inyong mga pangalan. Dahil wala ho akong kinalaman dun sa ibang mga correspondent. Baka kayo po nagpapanggap lamang. Mahirap na kung di ko kayo kilala. Tapos sasabihin yung correspondent ko kayo ha. Be sure na nakaregister po sa akin lahat ang inyong pangalan. At wala namang hong problema kung gusto nyo maging voluntary reporter dito sa ating programa. Ito nga pala public service na rin kasi alam natin na babalik na uli si Pope Francis ngayon. Opo. So ang Globe Lines at saka ang Smart and Talk and Text mawawala na naman ng service. So bali kasi ang daming nagkakagulo. Sa Metro Manila lang nawawala? Hindi lang Metro Manila. May part na meron, may part na wala. Okay po. So kung saan daw po ang so bali please bear with the company. Okay. Kasi yung
government compliance ba para sa safety ng Pope natin. And then makinig kayo bukas ng umaga dito sa www.jubilee-Guzman-Presents DWBL. Okay. Just Joel? Yeah, on behalf of the Jubilee Guzman Presents, my name is Dr. Joel Maulit. Again, 2015 is the year of blessing, and let's take advantage of this year. God bless everyone. Okay, sa ngalan po ng aking kumparing ante, ni Kuya Dan, ating technical partner dito sa FBS Radio Network. Ito po muli si Jubilee Guzman, and I love you all. Bye!